Matapos mapanood ang kanyang laban, nagbago ang opinyon ng karamihan sa mga estudyanteng dating nagmaliit sa kanya at nang malapit na siyang umalis sa arena, biglang naramdaman ang matinding presyon sa buong lugar at nabuo ang isang hiwa sa langit. Lumabas mula sa hiwa si Innocent Zero at ginamit ang kanyang mahika para ihinto ang oras para sa lahat sa arena bago siya bumaba sa sahig para kunin si Mash. Hinawakan niya ang mukha ni Mash habang ito'y naging estatwa at pinag-usapan kung gaano siya nag-alala na baka hindi na niya muling makita si Mash na buhay, dahil sa siya ang pinakamamahal niyang anak. Nais niyang isama si Mash sa kanyang katawan para maging ganap, at habang lahat ay nakahinto na tila walang makakaawat sa kanya, ngunit mayroong kapangyarihan si Headmaster Wahlberg na kontrahin ang mahika ng oras ni Innocent Zero at para sa kapakanan ng pagprotekta kay Mash ay haharapin niya si Innocent Zero. Habang nagtititigan sina Innocent Zero at Wahlberg, sinabi ni Wahlberg sa kanya na hindi niya hahayaang makialam ito sa kanyang mga estudyante at hindi niya papayagan na kunin ang isa man sa kanila. Biglang napansin ng isa sa mga kasamahan ni Innocent Zero na walang epekto kay Wahlberg ang makapangyarihang itim na mahika na kayang ihinto ang oras. Gayunpaman ay naniniwala siyang handa sila sa ganitong uri ng sitwasyon at maging si Wahlberg mismo. Kakaisip pa lang niya tungkol dito at sa pag-atake kay Wahlberg. Nagulat siya nang makita niyang hinati ng malaking palakol ang kanyang katawan. Tinanggal ni Wahlberg ang kanyang sombrero at salamin at sinabihan siyang umatras dahil walang lugar para sa mga mahina sa labanan na ito. Ang aura ng pagkauhaw sa dugo ay nagdulot ng takot sa lalaki, ngunit pinakalma siya ni Innocent Zero at sinabihan si Wahlberg na huwag tretuhin ng masyadong masama ang kanyang mga kakampi. Tinanong ni Wahlberg si Innocent Zero tungkol sa kanyang layunin, at sinabi ni Innocent Zero na ang kanyang layunin ay maging perpektong tao, isang taong hindi mamamatay at tumawa si Wahlberg sa kanyang layunin at tinawag itong kahabag-habag, at tinanong kung handa ba siyang isakripisyo ang hindi mabilang na buhay ng mga inosenteng tao para sa layuning ito. Tinanong ni Innocent Zero kung ano ang mali sa kanyang layunin at sinabi niya na hindi niya ito nakikitang mahirap intindihin. Inihayag niya na ang kanyang pamilya ay umiiral para sa kanyang kapakanan at si Mash ay walang pinagkaiba dahil umiiral lamang siya para sa kanya. Tumawa si Wahlberg sa kanyang mga salita at sinabi na itinakda silang magkasalungat, binanggit niya na si Mash ay magiging pag-asa para sa mundo at kung gusto niyang kunin si Mash, kailangan muna niyang dumaan sa kanya. Biglang habang sinasabi ito ni Wahlberg ay lumitaw ang dalawang dagdag na linya sa kanyang mukha at nagsimulang magbago ang kanyang wand. Nakita ito ni Innocent Zero at sinabi niya na ilang dekada na mula nang huli silang magtagpo, habang ipinapakita rin ang dalawang dagdag na linya sa kanyang mukha habang sinasabi ito. Sa pagkakataong ito, kapwa nila inaktibo ang kanilang makapangyarihang mga spell na may Innocent Zero na gumagamit ng Summon Kronos God of Time, at si Wahlberg naman ay nag-summon ng Uranus God of Sky. Hindi lang ito, nagcast din si Innocent Zero ng isa pang spell at tumawag ng malaking grupo ng Dark Monster na mga demonyong may isang mata. Sinabi niya kay Wahlberg na wala siyang kailangan maliban kay Mash at papatayin niya ang lahat ng mga estudyante ng akademyang ito. Biglang nagbitaw si Wahlberg ng makapangyarihang spell na nagpapalaya kay Mash, Lance, Margaret, Caldo at Dot mula sa spell ni Innocent Zero na nagpapatigil sa oras. Sinabi niya sa kanyang mga pinalayang estudyante na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya, ngunit sa ngayon, gusto niyang protektahan nila ang ibang mga estudyante mula sa mga demonyo habang siya ang bahala kay Innocent Zero. Sa ganitong paraan, nagsimula sina Lance at Dot na labanan ang ilan sa mga demonyong may isang mata at habang nakikipaglaban si Caldo sa mga demonyo, naisip niya sa sarili na kailangan niyang tulungan si Wahlberg subalit bago pa man siya makagawa ng anuman ay biglang tumalon sa kanya ang isa sa mga demonyo. Bago pa man siya maatake ng demonyo, dumating si Orter at tinapos ito gamit ang kanyang sand magic spell at matapos makipagsagupa sa kanila, naniniwala si Orter na ang bawat isa sa kanila ay may lakas ng isang double liner. Sinabi niya kay Caldo na tulungan si Wahlberg, ngunit nang makita niyang may mga demonyong lumalabas mula sa sahig, naniniwala siyang gusto ni Innocent Zero na hindi sila makialam sa kanilang laban. Pinagtawanan ni Innocent Zero si Wahlberg at sinasabing iniwan niya ang lahat sa kamay ng kanyang mga estudyante, pero sinabi ni Wahlberg sa kanya na naniniwala siya sa kanyang mga estudyante at dapat mag-alala si Innocent Zero para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, nag-teleport silang dalawa sa ibang lugar papunta sa langit at sinabi ni Wahlberg na ito ay magpapahintulot sa kanilang makipaglaban ng walang abala.
Sa lupa ay sinabi ni Dot na napapatay nila ang mga kaaway kaso patuloy pa rin silang dumadating at sinabi ni Lance sa kanya na darating ang suporta, kaya kailangan lang nilang magpatuloy sa pagtanggol. Habang sinasabi niya ito, lumitaw ang isang malaking tore sa likuran nila na may mas malaking bola ng mga pako na lumilipad sa ibabaw nito. Pagtingin nila ay napansin nilang si Cell ang nakatayo sa tuktok ng tore, at siya ang lumikha nito. Tinuro ni Margaret kung paano inaatake ng mga nilalang ang lahat maliban kay Mash na nakatayo lang mag-isa, binanggit niya pagkatapos na inaasahan niyang mayroon silang tiyak na paraan upang mapigilan siya. Tinanong ni Dot kung paano ito nalaman ni Margaret na sinagot niya, ipinaliwanag na dahil ito sa kanyang intuition bilang babae at sumigaw si Dot kay Mash at sinabi sa kanya na haharapin nila ang grupo ng mga demonyong may isang mata at dapat siyang pumunta kay Cell at kung hindi, papatayin ng bola ng mga pako ang lahat ng mga estudyante. Narinig ito ni Mash at mabilis na tumakbo patungo sa tore. Naisip ni Dot na aabutin ng mahabang oras ang pag-akyat sa tore at magiging bukas na target si Mash para sa kaaway. Biglang tumingin si Mash sa tore at pagkatapos ng ilang sandali ay sinipa niya ito gamit ang kanyang kaliwang binti at binasag ito. Pagkatapos ay sinipal ni Mash ang tore ng ilang beses at iniwan lang ang maliit na bahagi kung saan nakatayo si Cell at nang magkatitigan sila, sinabi ni Cell kay Mash na sa wakas ay nagkita ulit sila. Ininform niya si Mash na ang pagwasak sa kanyang tore ay walang magagawa dahil nakatutok pa rin ang malaking bola ng mga pako sa ibabaw ng mga estudyante, at kung gusto niyang itigil ito, kailangan niyang talunin siya. Subalit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, binanggit ni Mash na may hitsura ng nakalimot na masaya siyang makita siya pagkatapos ng mahabang panahon, dahil magkatabi sila noong entrance ceremony. Nagulat dito at tinanong ni Cell kung talagang nakalimutan siya ni Mash, at pagkatapos ng ilang sandali ay humingi si Mash ng paumanhin sa kanya dahil dito at habang nilalabanan ni Dot at ng iba pa ang mga demonyo at sinusubukan na tapusin ang mga ito, napansin niya na may sanggol sa battlefield. Nang tiningnan niya ito, sinabi ng sanggol ang salitang babies at dahil dito, nagbago si Dot sa isang sanggol at ang sanggol ay nagbago sa isang lalaki na nagpakilalang siya si Sitter Baby at isa siya sa The Criminal Canes. Inihayag niya na ang kanyang mahika ay maaaring magpalit sa kahit sino sa isang sanggol, ginagawa silang mahina at walang magawa at pagkarinig nito ay sinubukan ni Dot na gamitin ang kanyang mahika ng pagsabog, ngunit sa kanyang pagkabigla ay nalaman niyang hindi ito gumagana dahil hindi niya magamit ang kanyang mahika. Nakita ito, tumakbo siya at nagsimulang maghanap kay Lance at natagpuan niya ito at sinubukan na makipag-usap dito, ngunit hindi siya maintindihan ni Lance dahil naririnig lang niya ang ingay ng isang sanggol. Ginamit ulit ni Sitter Baby ang kanyang baby's spell, ngunit sa pagkakataong ito ay niligtas ni Lance si Dot mula rito at biglang, 4 na demonyo ang tumalon kay Lance at sinubukan na atakihin siya, ngunit tinapos niya ang mga ito gamit ang kanyang mahika na gravity. Dahil dito, napagtanto niya na mula sa sandaling ito ay kailangan niyang harapin ang mga nilalang habang pinoprotektahan si Dot at habang nakikipaglaban si Lance sa mga demonyo, napansin ni Dot ang isang baby rattle sa sahig at nagsimulang gumapang papunta rito. Napansin din ito ni Lance at sinubukan na pigilan siya, ngunit siya rin ay nagbago sa isang sanggol nang tamaan siya ng spell ni Sitter Baby at ngayong nagbago na rin sa isang sanggol, hindi na makapagsalita si Lance at nainis si Dot sa kanya. Biglang lumitaw ang isa pang baby rattle at sa pagkakataong ito ay pareho silang gumapang papunta rito. Iniisip ni Dot sa sarili na hindi niya mapigilan ang kanyang baby instinct sa laruan, at iniisip naman ni Lance na kailangan niyang magkaroon ng higit na kontrol sa kanyang katawan at kung hindi, hindi siya magiging isang divine visionary. Sinabi ni Sitter Baby na ang kanilang pagkatalo ay napagdesisyonan na simula nang tamaan sila ng kanyang spell, at dahil sa spell na ito ay hindi na sila makakagamit ng higit sa 10% ng kanilang kapangyarihang mahika. Sa pagbubunyag na ito, inutusan niya ang mga demonyong may isang mata na tapusin na sila subalit bago pa man nila ito magawa, inatake ni Lance si Sitter Baby gamit ang isang sectional Graveal spell na nagpapabagsak kay Sitter Baby sa sahig. Nagtataka si Sitter Baby kung paano pa rin nagamit ni Lance ang kanyang mahika, na ipinaliwanag ni Dot na ang paglimit sa kapangyarihan ni Lance ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanya dahil nagawa niyang punan ang pagkawala ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtuon ng lahat ng kanyang mahika sa isang lugar. Sinabi niya kay Sitter Baby na nakalaban siya ng isang makapangyarihang salamangkero na top student din ng klase ngayong taon. Naisip ni Caldo sa sarili na bihira lang makakita ng mga gumagamit ng mahika na lumalampas ang talento sa kanilang edad,
ngunit hindi siya magtataka kung ito ay mula sa Easton. Sa kabilang dako, habang papunta sina Raya at Neri sa Easton Magic Academy, nagtanong si Neri kung anong uri ng relasyon ang meron si Wahlberg kay Innocent Zero. Ipinaliwanag ni Rio na ang Magic Realm na kanilang tinitirhan ngayon ay itinayo ng isang dakilang gumagamit ng mahika, na naging pundasyon ng Divine Visionaries at ibinunyag niya na ang pangalan nito ay Adam, at wala ni isang tao ang makatindig laban sa kanyang dark magic at sina Innocent Zero at Wahlberg ay ang pinakamahusay na mga estudyante ni Adam. Narinig ito, nagtanong si Neri kung magkapantay ba sa kapangyarihan sina Wahlberg at Innocent Zero at kung saan sinabi ni Rio na oo. Subalit naniniwala siya na kung naglulunsad si Innocent Zero ng direktang pag-atake, dapat ay mayroon siyang trump card upang talunin si Wahlberg. Sa langit ay tinanggal ni Innocent Zero ang kanyang hood at inihayag ang isang mukhang walang katangian, na ikinagulat ni Wahlberg at pagkatapos ay inilagay ni Innocent Zero ang kanyang kamay sa kanyang mukha at nag-transform sa kanyang nakaraang anyo. Habang ginagawa ito doon ay tinanong ni Wahlberg kung tinalikuran ba niya ang kanyang pagkatao. Ngunit sinabi ni Innocent Zero na siya ay mas tao pa sa kahit sino at sinabi niya na mayroon siyang mga pagnanasa tulad ng mga tao, ngunit walang hangganan ang kanyang kasakiman at dadalhin niya si Mash pabalik ngayon kasama ang ulo ni Wahlberg. Pagkatapos ay binibigkas niya ang isang spell na tinatawag na Times the Living Dead, na nagsisimulang mag-transform sa isang masamang orasan at isang masamang kabaong na nakakadena sa harapan nito at si Wahlberg. Sa pagtingin dito ay nagulat na sinabing ito ay isang ipinagbabawal na spell. Sa lupa ay inatake ni Cell si Mash at sinimulang tapusin siya gamit ang kanyang spell, ngunit sa kanyang pagkabigla ay nagsimulang tumakbo si Mash sa pamamagitan ng kanyang mahika at inilunsad ni Cell ang higit pa sa kanyang mga spell sa kanya, ngunit tinakbuhan rin ito ni Mash. Nang maabot niya si Cell, sinuntok niya ito sa mukha at binagsak sa lupa at iniisip ni Cell na nakikita ito at na noong huling beses ay bahagya lang nakakasabay si Mash sa kanyang mga atake, at nagtataka kung paano siya ngayon nakakalaban sa kanya ng pantay-pantay. Pagkatapos ay inihayag ni Mash na naaalala na niya siya, at siya ang itim na tinik subalit sinabi niyang nakita na niya ang kanyang mga laro minsan, kaya hindi na ito uubra sa kanya muli. Nalaman natin na si Adam ang nagpakilala ng mahika sa mundo at siya ang lumikha ng Bureau of Magic. Ginagawa siyang pinakamaimpluwensyang mage sa lahat ng panahon at sa kanyang mga huling taon, nagtuon siya ng pansin sa pagbibigay ng tulong panlipunan sa mga hindi makagamit ng mahika at tinuruan niya ang kanyang mga estudyante na protektahan ang mahina. Tinawag niya itong responsibilidad ng isang makapangyarihang mage. Bumalik tayo kay Wahlberg habang ang kadena sa palibot ng kabaong ay nasira at dahan-dahan ito ay nagbukas, nakita ni Wahlberg ang mukha ng isang lalaki at siya ay nagulat ng lubusan nang magbukas ang kabaong, ipinapakita na ito'y si Adam. Ipinaliwanag ni Innocent Zero na ang kanyang mahika ay nagbibigay kakayahan sa kanya na magbalik ng mga patay sa mga buhay nito, sinasabi na nagawa niyang gawing walang isip na alipin si Adam at kinundena ni Wahlberg ang kanyang aksyon. Ngunit isang mangkukulam na nagngangalang Necros ay naghanda na lumaban sa kanya, ipinapakita na siya ay dalubhasa sa pagmanipulate ng mga katawan. Naghanda si Wahlberg na umatake subalit ginamit ni Necros ang katawan ni Adam, ipinaalala kay Wahlberg na si Adam ang pinakadakilang mage sa lahat ng panahon, inilabas niya ang isang madilim na sinag ng enerhiya at nahirapan si Wahlberg na ipagtanggol ang kanyang sarili habang ipinapaalala sa kanya ni Innocent Zero na namatay si Adam dahil sa katandaan. Ngunit ang kanyang sumpa ay nagbigay daan upang siya ay matawag sa kanyang prime at iniisip na walang pagkakataon si Wahlberg laban sa kanya. Dahil ang kanyang kapangyarihang mahika ay walang katulad hanggang sa ngayon at sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin si Wahlberg na nakikipag-usap kay Adam na nagpapaalala sa kanya tungkol sa responsibilidad ng isang mage na protektahan ang mahina. Ngunit inisip ni Wahlberg na questionable ang ideyang ito dahil dapat ay nagsikap ang mga tao na maging mas malakas at protektahan ang kanilang sarili. Inamin ni Adam na may punto siya pero sinabi niya kay Wahlberg na huwag questionin ang kanyang mga ideya at paalalahanan siya na isa lamang siyang estudyante. Subalit ipinaliwanag ni Adam na nagbibiro lamang siya, binanggit kay Wahlberg na bata pa siya at malalaman niya ang sagot paglaki niya dahil may malaki siyang potensyal at bumalik sa kasalukuyan. Nagawa ni Wahlberg na itigil ang sumpa at ikinagulat ng lahat at habang binabanggit niya na si Adam ang pinakadakilang tao na kanyang nakilala, ngunit alam niya na nagbago na ang panahon kaya hindi na mahalaga ang nakaraan. Sinabi niyang handa siyang lumaban kay Adam para ipagtanggol ang akademya,
Inaangkin niya na sa kabila ng kanyang edad ay nasa rurok pa rin siya ng kanyang lakas at alam ni Necros na siya ang pinakamalakas na mage na nabubuhay, subalit iniisip niya na mas mahusay pa rin si Adam kaysa kay Wahlberg. Ginamit ni Adam ang kanyang mahika at lumikha ng isang bola na enerhiya na sumisira sa lahat sa landas nito, at ipinaliwanag ni Necros na ang madilim na mahika ni Adam ay nagbabalik ng lahat sa kawalan, iniisip na walang pagkakataon si Wahlberg laban dito. Nilabas ni Adam ang isang mahika na ahas at halos hindi ito naiwasan ni Wahlberg habang napansin ni Necros na hindi siya gumagamit ng mahika. Iniisip niya na dahil walang silbi ang kanyang mga sumpa laban sa madilim na mahika at tinawag ni Necros si Adam bilang pinakamahusay na laruan, sinasabing may bago na siyang paborito at tinawag pa ni Adam ang mas maraming mahika na ahas na pumapalibot kay Wahlberg kaso nagawa niyang sirain ang mga ito. Inilabas ni Adam ang isang sinag ng madilim na enerhiya subalit sinasalag ito ni Wahlberg gamit ang mga kuko ng Uranus at ito ay tumatagos sa mahika ni Adam. Tinamaan si Necros na napagtanto niyang nawala ang kanyang braso. Ipinahayag ni Wahlberg na ang kanyang mahika ay kumokontrol sa espasyo. Sinabi niya kay Necros na napunta sa malayong lugar ang kanyang braso ngunit tiniyak ni Wahlberg na hindi ito papatay sa kanya. Iniisip niya na tinanggal ni Wahlberg ang espasyo na sakop ng madilim na mahika kaya naisip niyang takpan ang mas malaking lugar at ginamit ni Adam ang kanyang mahika na umaatake kay Wahlberg mula sa lahat ng direksyon. Subalit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili niya, ikinagulat ito ni Necros dahil ginagamit niya ang pinakamalakas na mangkukulam sa kasaysayan ngunit siya pa rin ay nasa disadvantage. Iniisip pa rin niya na ang madilim na mahika ang pinakamalakas at ginamit niya ang pinakamataas na kakayahan ni Adam na lumikha ng isang napakalaking bola ng kadiliman, inilunsad niya ito kay Wahlberg kaso tumawa siya, inihayag na umaasa siya sa kanyang wand ngunit magsisimula siyang gumamit ng kanyang mahika. Ang mga kuko ng Uranus ay bumuo ng isang diamante at siya ay nagpaputok ng isang malakas na sinag ng liwanag, na nakakapang-ibabaw sa mahika ni Adam kaya nagpanik si Necros na sinusubukang tumakas ngunit siya ay tinamaan, nagdulot sa kanya na maglaho. Naalala ni Wahlberg ang sinabi ni Adam na mamana niya lahat ng kanyang turo at lumapit sa kanya si Innocent Zero at handang harapin siya. Bumalik tayo sa arena habang nagpapatuloy sa labanan sina Dot at Lance laban sa mga demonyo ngunit masyado silang marami. Iniisip ni Caldo na sinusubukan nilang ubusin ang mahika na kapangyarihan ng lahat subalit sinabi sa kanya ni Order na itigil ang pagrereklamo at napagtanto niyang wala silang pagpipilian kundi ang patuloy na lumaban. Alam nilang kailangan nilang talunin ang mga demonyo upang protektahan ang mga estudyante. Nakikita natin si Mash na kausap si Cell. Nagtataka kung bakit siya ang target kaya sinabi sa kanya ni Cell tungkol sa ipinagbabawal na mahika ng pagbuo ng katawan, inihayag na plano ni Innocent Zero na makamit ang immortalidad sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng 6 na kamag-anak na may dugo. Ipinaliwanag niya na inihanda ni Innocent Zero ang 6 na bata bilang mga sisidlan at isa si Mash sa kanila, dagdag pa sa kanya na siya ay ginawa upang tulungan si Innocent Zero na makamit ang kanyang layunin. Sinabi sa kanya na dapat siyang maging karangalan dahil siya ay magiging kabahagi ng pinakamalakas na nilalang sa mundo. Iniisip niya na ito ay katulad ng kung paano kailangan ng mga kalamnan ang protina para mag-improve, ngunit nalito si Cell dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Mash at sa tingin ni Mash, masyado ang impormasyon na ito para sa kanya at iniisip niyang nananaginip lang siya kaya nagpa siyang matulog at agad siyang nakatulog. Subalit ginigising siya ni Cell at siya ay nadismaya nang ma-realize niyang hindi siya nananaginip. Tinanong niya si Cell kung isa siya sa mga anak ni Innocent Zero kaso ipinaliwanag nito na siya ay isang clone na nilikha ni Innocent Zero nang ibigay niya ang kanyang dugo sa isang bangkay. Binanggit ni Cell na siya ay nilikha para maglingkod sa kanyang Panginoon at inihayag niyang naiinggit siya kay Mash dahil siya ay i-absorb na ni Innocent Zero. Iniisip ni Cell na hindi nararapat si Mash na maging bahagi ng pinakamalakas na nilalang at nakikita siya bilang basura, kaso bigla niyang sinuntok si Cell na nagpabagsak dito. Binanggit ni Mash sa kanya na i-absorb ito at iniisip niya na may hindi kapanipaniwala na lakas si Mash dahil siya ay nilikha ni Innocent Zero kaya nagpa siyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, tinatawag si Ephesus habang ang kanyang wand ay naglalabas ng isang malakas na aura. Nagtataka si Mash kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag nito na ang buong kapangyarihan ng kanyang wand ay napakawalan at lumikha siya ng isang haligi ng enerhiya na nakakuha ng atensyon ng lahat. Inihayag niya na kailangan lamang ni Innocent Zero ang puso ni Mash kaya plano niyang hatiin ang katawan ni Mash sa mga piraso at iligtas lamang ang kanyang puso.
Ginamit ni Cell ang dalawa sa kanyang mga espada para umatake at bahagyang naiwasan ito ni Mash. Nakita natin na sapat ang talas ng mga espada ni Cell para hiwain ang mga gusali at ipinaliwanag ni Cell na kaya ng kanyang mga espada na hiwain ang anumang bagay dahil gawa ang mga ito sa diamante. Ang mga espada ay bumalik at hinabol si Mash kaso madali niyang naiwasan ang mga ito. Iniisip niya na kailangan niyang huwag pansinin ang mga ito para talunin si Cell kaso habang patuloy siya sa pag-iwas, napagtanto niyang may dalawang espada si Cell na handang gamitin, napapansin niyang plano ni Cell na gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili. Naisip ni Mash na magkakaproblema siya kung gagamitin ni Cell ang mga espada at nagtataka siya kung natatakot si Mash. Sinabi niyang papatayin niya ang lahat kung tatakbo si Mash at inactivate niya ang bola ng mga spike at bigla itong lumaki habang ipinaliwanag niyang ang pagtawag kay Hephaestus ay nagpataas ng kanyang kapangyarihang mahika. Ipinaliwanag niya kay Mash na mamamatay ang lahat kapag tinamaan ng bola ang arena. Sinabihan siyang sumuko at inilunsad ni Cell ang kanyang mga espada kay Mash ngunit nagsimula siyang tumakbo palayo at nagtaka si Cell kung iiwan ba niya ang kanyang mga kaibigan. Bigla siyang lumitaw sa likod niya at ipinapakita na tumakbo siya sa paligid ng akademya para iwasan ang mga espada. Nagulat si Cell na napagtanto na sobrang bilis ni Mash at iniisip niyang matatalo siya ni Mash bago pa dumating ang kanyang mga espada, kaya nagpa siyang patigasin ang kanyang balat, ginagawa itong kasing tigas ng diamante. Tinamaan ni Mash ang mga espada na nagpabagsak sa kanya sa lupa at nagpatuloy si Cell sa pagtapak sa kanya kaso bigla niyang napagtanto na natatakpan si Mash ng cream puffs. Binanggit niya na may party at nagpatuloy siya sa pagpapakain kay Cell ng cream puffs kaya nalito siya kung bakit buhay pa si Mash. Malapit na siyang masuffocate at nalaman natin na nag-hallucinate lang siya dahil ginamit ni Mash ang kanyang magic ng chokehold para patulugin siya. Nakita natin na sinasakal ni Mash si Cell nang makita niya ang mga espada at ginamit niya ang kanyang biceps para maglagay ng presyon sa carotid artery, pinipigilan ang oxygen na pumasok sa utak ni Cell at agad siyang pinatulog. Nasira ang bola, naligtas ang lahat sa arena at ipinaliwanag ni Mash na mahalaga sa kanya ang eskwelahan kaya handa siyang lumaban sa sino mang banta na sisira dito. Samantala sa kalangitan, si Rio at Neri ay patuloy pa rin sa kanilang paglalakbay at sila ay patungo sa stadium upang magbigay ng tulong, kahit na ito'y kanila nang ginagawa sa loob ng 2 buong episode sa puntong ito. Sa paglapit nila sa eskwelahan, pumasok si Neri sa saklaw ng spell ni Innocent Zero at ang bunga nito ay siya'y ganap na naging estatwa sa kanyang kinatatayuan at nag-aalala si Rio para sa kanyang katulong. Ngunit wala siyang magawa upang tulungan ito sa ngayon dahil pati mga ibon ay naging estatwa rin. Napagtanto niya na may nagpatupad ng spell na humihinto sa oras sa buong eskwelahan at ito'y nagpapahinto sa sinuman na walang sapat na kapangyarihan upang labanan ito. Sa kasawiang palad ay nangangahulugan ito na kailangan niyang iwan si Neri at mag-isa niyang haharapin ang kaganapan. Gumawa siya ng paraan pababa sa stadium at nadatnan sina Kalyo at Order na nakatayo sa gitna ng dagat ng mga bangkay ng halimaw, kaya binati niya sila at sinabing natutuwa siyang sila'y ligtas. Humanga rin siya sa dami ng halimaw na kanilang nag-api ng mag-isa, ngunit kailangan nilang kilalanin ang tulong na nakuha nila mula sa ilan sa mga estudyante at bukod dito, tinanong ni Rio kung ano ang nangyari kay Mash dahil siya ang pangunahing dahilan ng pag-atake ni Innocent Zero. Subalit walang dapat ipag-alala dahil si Mash ay ayos lang at sa katunayan ay siya'y nagpapasaya sa pagkain ng cream puff meal sa ibabaw ng walang malay na katawan ni Cell na kanyang tinalo, at binigyan siya ni Rio ng mataas na papuri sa pagkatalo kay Cell at sa pagpapalabas ng emosyon sa kanya, ngunit nananatili ang tanong kung nasaan si Innocent Zero ngayon. Ipinabatid sa kanya ni Order na kasalukuyang nakikipaglaban si Wahlberg kay Innocent Zero, kaso hindi nila alam kung saan nagaganap ang labanan at itineleport ni Wahlberg ang kanyang sarili kasama si Innocent Zero palayo, upang hindi madamay ang mga estudyante dito sa labanan subalit kahit ngayon na nasisiguro nila ang kaligtasan ng mga estudyante, ay hindi rin sila makakatulong sa kanya sa labanan. Nagboluntaryo si Mash na hanapin siya at kung nagtataka ka kung paano niya ito gagawin, simpleng tatakbo lang siya sa paligid hanggang sa matagpuan niya ang labanan at walang tiwala si Order kahit kaunti na makakahanap si Mash ng anumang bagay dahil hindi niya magamit ang simpleng mahika ng pagtuklas, ngunit walang masama kung hayaan man nilang subukan ito ni Mash. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Order na simulan ang pagtatanong kay Cell upang malaman ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa plano ni Innocent Zero. Ang mga Divine Visionaries ay ang batas ng mundong ito kaya't ang paglaban sa kanila ay itinuturing na kasamaan,
na nangangahulugan din na may buong kapangyarihan si Order na maglagay ng alikabok sa mga mata ni Cell. Kaso bago pa man mangyari iyon, ang atake ni Order ay naibalik ng isang mahiwagang harang na inilagay sa paligid ni Cell, pinawalang bisa ang Mahika at saka siya dinala sa kaligtasan at lumapit si Margaret sa kanila at binigyang diin na tiyak na walang malay si Cell nang ma-activate ang Mahika na iyon, na nangangahulugang may iba pang narito na tumutulong sa kanya. Kailangan nilang siyasatin ito, pero nangangahulugan din ito na hindi nila kayang umalis at tumulong kay Wahlberg sa ngayon, dahil maaaring may kriminal pa ring nagtatago sa stadium at maaaring ilagay sa malaking panganib ang mga estudyante. Alam nila ito at hiniling ni Caldo sa lahat na manatili muna dito at sa loob-loob ay humingi ng tawad kay Wahlberg dahil hindi nila siya matutulungan, kaso naniniwala siyang magiging ayos lang si Wahlberg dahil kinakatawan niya ang tugatog ng sorcery kaya't walang paraan na siya'y matalo. Ngunit kung sakaling siya'y talagang magkamali sa pagkakataong ito, kailangan ni Rio na maging handa na sumaklolo dahil siya ang pangalawang pinakamalakas na gumagamit ng Mahika sa mundo sa ngayon. Ngunit dahil hindi niya ito magagawa, ipinauubayan na niya ang lahat kay Mash upang magbigay ng tulong kung makita niya si Wahlberg, samantala ang labanan sa pagitan ni Wahlberg at Innocent Zero ay nagsimula ng uminit at kinikilala ni Innocent Zero na si Wahlberg ay kasing delikado pa rin tulad noong sila'y mas bata pa. Kaya isasaalang-alang niya ito na nagdudulot kay Wahlberg na maging maingat sa kung ano ang maaaring gawin ni Innocent Zero sa kanyang unang atake. Di nagtagal, sinimulan ni Zero ang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang oras na Mahika upang ihinto ang lahat sa lugar, ngunit dahil sa napansin na ito ni Wahlberg ng maaga, ginamit niya ang kanyang space magic upang mag-teleport palayo sa spell time at diretso sa blind spot ni Innocent Zero. Iniisip niyang maaari niyang e-surprise si Innocent Zero mula sa posisyon na ito kaya't binato niya ang isang malakas na space slashing spell, ngunit nagawa ni Zero na makaiwas sa pamamagitan ng pagmanipulate ng oras muli at nang sa ngayon na si Wahlberg ay bukas, nagawa nitong tamaan siya ng isang time magic spell at ginawang matandang passes ang kanyang braso at kalahati ng kanyang mukha. May kumpiyansang binabantaan ni Innocent Zero na gagawin din niya ito sa mga binti ni Wahlberg sa susunod, at wala siyang magagawa dahil sa nagulat siya kay Innocent Zero at bukod doon, siya'y nagbibitaw ng time magic spell na parang walang problema at kasabay nito ang kakayahan niyang gawin ito ng paulit-ulit. Kaso si Wahlberg ay hindi basta-basta magpapatalo, at hindi niya inaasahan na magiging patas ang labanang ito sa simula pa lamang at kaya't naman, nagpasya siyang putulin ang lahat ng espasyo sa paligid nila ni Innocent Zero at patuloy niya itong gagawin sakaling subukang gamitin ni Zero ang oras upang takasan ang unang atake. Dahil dito ay wala ng paraan para makaligtas si Innocent Zero sa atake na ito, pagkatapos ng kanyang atake si Wahlberg ay hingal na hingal at kailangang huminga, ngunit nalaman nilang walang epekto ang kanyang atake kay Innocent Zero at siya'y lumulutang pa rin doon, hindi gumagalaw na nangangahulugang maaaring pinahinto ni Zero ang oras bago pa man tamaan ng space magic. At muli habang si Wahlberg ay bukas, tinamaan siya ni Zero ng isa pang oras na spell na nagpabago sa kanya patungong alikabok, muli niyang sinabi kay Wahlberg na walang saysay ang paglaban sa kanya dahil ang agwat ng kanilang kapangyarihan ay masyadong malawak para malalampasan niya. Habang si Wahlberg ay patuloy na nagpo-focus sa pagprotekta sa iba, si Zero naman ay nakatuon sa kanyang sarili at kung paano siya magiging mas malakas sa pamamagitan ng kanyang Mahika at ang isang tao na hindi marunong maging makasarili ay mahina, at ang kahinaang iyon ay lumitaw sa kanya kaya't naisip ni Zero na nakakahiyaman ito, ngunit tatapusin na niya ang buhay ni Wahlberg nang walang pag-iimbot. Habang nakatutok si Wahlberg sa dulo ng wand at bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan, naalala niya kung gaano siya kahina at walang kaibigan at walang layunin sa buhay. Kaya naman nagsimula siyang umiwas sa eskwela dahil wala siyang dahilan para pumunta. Kulang siya sa kumpiyansa at dahil doon, mas pinili niyang manatiling nag-iisa para hindi na siya muling ma-reject ng iba at kontento na siyang mabuhay mag-isa, ngunit nagbago ang lahat noong araw na nagsimula si Adam na abalahin siya, pilit siyang binabalik sa eskwela at wala siyang magawa para pigilan ito. Isang araw ay tinanong niya si Adam kung bakit ito nag-abalang makisama sa kanya kahit na siya'y isang walang kwentang bata. At sinagot siya ni Adam na ayaw lang niyang iwanan siyang mag-isa at ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya, kaya sa kasalukuyan ay bumangon siya at sinabi kay Zero na hindi siya mali sa pagpiling mabuhay para sa kanyang sarili na tulad ng kanyang ginagawa. Ngunit binibigyang halaga rin ni Wahlberg ang pagiging nabubuhay para sa mga mabubuting tao sa paligid niya,
kaya anuman ang mangyari ay hindi niya iiwan ang mga ito at kung siya'y babagsak, siguraduhin niyang kasama niya si Innocent Zero. Kaya naman ay ilalabas na niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell at ito ang Third Domain. Silang dalawa ni Zero ay nailipat sa isang dimensional na subspace kung saan hinugot ni Wahlberg ang kanyang higanteng mech at ipinahayag na ito ang inclination ni Uranus. Ang kapangyarihan sa loob ng kanyang wand ay hindi maiiwasang paghiwa sa langit kaya't sa loob ng kanyang domain ay anumang uri ng mahika ang subukang gamitin ni Innocent Zero. Ito ay palaging mapuputol kasama ng espasyo kung saan ito naruroon at hindi makapaniwala si Zero na magagawa ni Wahlberg na humantong sa ganitong sukdulan habang ginagamit niya ang kanyang ikatlong kapangyarihan. Pero ginawa ng alikabok ang kalahati ng katawan nito at ano pa ba ang inaasahan natin, si Wahlberg ay nagsimula ng isang spell na magbubura sa lahat ng bagay sa espasyong ito, kaya walang paraan para makatakas si Zero mula sa atake na ito. Gayunpaman, bago pa man makumpleto ang spell ay simpleng pinindot ni Zero ang pause at pinahinto ang lahat sa loob ng espasyo, inihayag niya na walang paraan para siya'y matalo ng isang taong may kontrol sa oras at ang kanyang pagkatalo ay itinadhana na mula pa noong una nilang magtapat ang mga wand. Subalit bilang paggalang sa isang lumang kaibigan, nangako siya na gagawing mabilis at walang sakit ang kamatayan ni Wahlberg at pagkatapos ay inilunsad niya ang ilang mga pako kay Wahlberg na paulit-ulit siyang sinaksak. Muling tumakbo ang oras kaso kumpiyansa si Zero na hindi makakaligtas si Wahlberg sa mga sugat na iyon, kaya ang laban ay may katapusan na. Gayunpaman ay matigas ang ulo ni Wahlberg kaya't kahit nakalahati ng kanyang katawan ay nawawala at may isang dosenang butas sa mga natitirang bahagi, ang spell ay patuloy pa rin na itinatapon at di maintindihan ni Innocent Zero kung ano ang nangyayari, dahil ang isang nakamamatay na tama sa nagkakast ay palaging napipigilan rin ang mga spell. Gayunpaman, doon siya nagkamali at ipinaliwanag ni Wahlberg na bagamat karaniwan itong gumagana sa normal na mga spell at pagdating sa thirds, ang spell ay direkta na nanggagaling sa wand na nangangahulugang kung magbuhos ka ng sapat na kapangyarihang mahika sa isa sa mga ito, ang wand mismo ang magtatapos ng spell. Si Wahlberg ay nag-ipon ng kanyang mahika sa buong laban upang tapusin ang mga bagay sa huling spell na ito, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang mamatay kasama si Innocent Zero. Minasdan niya ang mga estudyante ng akademya at nakita kung paano nila isinugal ang lahat upang protektahan ang kanilang mga kaibigan. Magiging mas maganda ang mundong ito kung tinatanggap ng mga tao ang kanilang mga pagkakaiba at nabubuhay ng mapayapa, ngunit upang mangyari iyon, kailangan ni Wahlberg na magligtas para sa pinakamagandang pagkakataon na mangyari ito. Sumabog ang spell at kapwa sila nasakop sa radius ng pagsabog. Kaya't isang maliwanag na ilaw ang kumalat sa kalangitan at nagliwanag papunta sa tunay na mundo, nakita ng iba ang mahika na nasa langit at nakilala ito bilang spatial magic ni Wahlberg subalit pagkatapos ay nagsimula ng lumiliit ang spell kaya nagsimula silang magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito nang ang spell ay tuluyan ng naglaho. Si Wahlberg ay lubos na napagod kaso si Zero ay nakatayo pa rin na parang walang nangyari. Sinubukan ni Wahlberg na unawain kung ano ang posibleng nangyari at dinaglaon ay napagtanto niya na marahil ay binaliktad ni Zero ang oras sa sandali bago pa ma-activate ang spell, at dahil doon, wala siyang natamo na pinsala mula sa atake. Ipinagpatuloy ni Zero ang kanyang mga atake sa pamamagitan ng paglulunsad ng higit pang mga pako kay Wahlberg, kaya napilitan si Wahlberg na mag-counter kahit na siya'y pagod at nagawa niyang harangin ang karamihan sa mga karayom. Ngunit may isang nakalusot at natanggal ang kanyang wand mula sa kanyang kamay. Iyon na ang huling lakas na meron si Wahlberg sa kanyang sarili, kaya't malapit na siyang bumagsak sa lupa at gayunpaman ay hindi basta-basta pinakakawalan ni Innocent Zero si Wahlberg dahil hinawakan niya ito sa buhok at malapit nang hatiin ang kanyang ulo upang tuluyan ng tapusin ang lahat. Tinanggap ni Wahlberg ang kanyang kapalaran. Ngunit bago siya mapatay ay tinanggap ni Zero ang isang malakas na sipa sa mukha mula kay Mash at di niya alam kung saan nanggaling si Mash, ngunit sinagot niya ang tanong na itinanong sa kanya ni Wahlberg noong unang dumating siya sa eskwelahang ito at ito ang tanong kung saan, ano ang gagawin niya kung naharap siya sa isang kalaban na napakalakas at ang sagot ay simple, sisirain niya ang mukha nito. Sa wakas ay nakita natin kung ano ang dahilan kung bakit si Mash ay nakalutang sa hangin ng matagal, na tila ba siya'y tumatakbo lang sa ere at samantala, sa lupa ay tinanong ni Rio kung may ideya ba si Caldo kung ano ang maaaring dahilan kung bakit bigla na lang nawala ang spatial magic ni Wahlberg. Ang tanging naiisip ni Caldo ay baka naibalik ang oras,
ibig sabihin nito si Innocent Zero ang may kontrol sa kanilang laban ngayon at nang marinig ito, tinawag ni Rio ang kanyang magic broom at iniwan si Caldo na siyang bahala sa mga bagay-bagay habang siya ay tutulong kay Wolver. Nangako siyang hindi niya hahayaang may masama na mangyari sa kanyang daan doon, ngunit habang siya'y palayo ay napagtanto niyang maaaring mahirapan siyang tumulong sa sitwasyong ito, kaya sa ngayon ay dasal na lang niya na sana'y ligtas si Wolberg hanggang sa kanyang pagdating. Kakasalansan lang ni Zero ng kanyang mukha para makarecover mula sa tama sa kanya ni Mash, at nagsimulang sumigaw si Wolberg sa kanya dahil sa paglalagay niya sa sarili sa malaking panganib sa pagpunta rito. Si Innocent Zero ay partikular na naghahanap sa kanya kaya't ito ang pinakamasamang lugar para sa kanya sa ngayon. Gayunpaman ay mula sa pananaw ni Mash, pinalaki siya na maging mabait sa mga matatanda at hindi maganda ang hitsura ni Wolberg ngayon, tuwang-tuwa si Zero sa pagkakalatag ng mga pangyayari pabor sa kanya, kaya inutusan niya si Mash na sumama sa kanya para makamit ang kanyang layunin. Tumanggi si Mash dahil bakit siya pumayag doon at sa kabila ng pagtatanong muli, patuloy na tumanggi si Mash at kung hindi sasama si Mash ng kusa ay handa si Zero na kidnapin siya sa anumang paraang kinakailangan subalit bago pa mangyari iyon, mayroon siyang hindi pa natatapos na gawain na kailangang asikasuhin. Ginamit niya ang kanyang wand upang bumuo ng isang ulap ng kadiliman sa paligid ni Wolberg at pagkatapos itong lumamon ng buo, ipinaliwanag ni Zero na sa pamamagitan ng muling pag-aayos ng kanyang katawan, kaya niyang silyuhan ang kakayahang magmahika ng iba pang gumagamit ng mahika. At syempre ay ninakaw na niya ang dark magic mula sa katawan ni Adam at ngayon, kukunin niya rin ang special magic na taglay ni Wolberg at nagawa ni Mash na ilabas si Wolberg mula sa ulap pero huli na ang lahat dahil inihayag ni Zero na ngayon, kaya na niyang gamitin ang space magic ni Wolberg. Ipinapakita ang kanyang bagong kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na galaw ni Wolberg upang wasakin ang isang random na bundok na walang ginagawa. Hindi makapaniwala si Wolberg sa nakikita ng kanyang mga mata. Ninakaw ni Zero ang kanyang personal na mahika at higit pa doon, ginagawa niya itong mas makapangyarihan kaysa dati at ngayon, may kapangyarihan na si Zero na kontrolin ang espasyo at oras kaya't sa lahat ng senyales, inaakala niyang malapit na siyang maging isang Diyos at mahirap kontrahin siya dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sa kanyang bagong natagpo ang ganap na lakas, idineklara ni Zero na susunod niyang hahabulin si Mash, ngunit natatakot ba si Mash sa kanyang banta ngunit di ito natatakot at lumipad siya papasok at naghatid ng 12 piece combo, at lahat ay may dalang pinsala sa mukha ni Zero. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng malalakas na suntok ni Mash, parang hindi ito nagpapahina kay Zero kahit kaunti, dahil sa kaya pa rin niyang ngumiti at tanggapin ito at iniisip ni Mash na baka hindi lang siya sapat na malakas sumuntok. Ngunit habang sinusubukan niyang atakihin ito muli, nakayanan na ni Zero na hulihin ang kanyang kamay ay nakawala si Mash at sinubukan na masipa siya sa halip, ngunit muntik na mahuli ang kanyang paa sa madilim na ulap. Nakabalik siya sa oras at naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan na taglay ni Zero sa kanyang katawan at sa kapangyarihang iyon, muling idineklara ni Zero na isasama niya si Mash pauwi sa kanya kaso gayunpaman, ilang sandali lang ay nagsimulang mag-react ng marahas ang katawan niya bilang resulta ng immersion na kapangyarihang hawak nito. Hindi nito kayang talunin lahat ng mahika at itinuturing ito ni Wolberg bilang pagiging sakim ni Zero sa kapangyarihan, naalala niya na ang kahilingan ni Zero ay maging isang perpektong tao, marahil para ang katawan niya ay kakayanin ang lahat ng mahika na iyon. Ito ang dahilan kung bakit niya hinahabol si Mash. Ngunit sinabi ni Zero kay Mash na huwag niyang isiping espesyal siya o ano paman, siya ay hindi hihigit sa isang sangkap lamang sa kanyang plano at ang tanging dahilan kung bakit siya ginawa sa una ay para tulungan na itaas si Zero sa mas mataas na estado ng pag-iral. Sinabi ni Wolberg kay Zero na nagiging nakakatawa siya at hindi kailanman pumapayag si Mash na maging kasangkapan kaya nasa kanya pa rin ang pagpili kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Tumawa si Zero sa ideyang iyon dahil palaging magiging isang outcast si Mash sa mundong ito dahil hindi siya makagamit ng mahika, at wala siyang masabi dahil may punto siya. Namuno si Adam sa kaharian ng mahika ng mahabang panahon at sa kabila ng kanyang mga prinsipyong protektahan ang mahina, hindi pa rin niya mapigilan ang diskriminasyon pagdating sa paggamit ng mahika. Ganito rin ang nangyari kay Wolberg dahil hindi rin niya nagawang baguhin ang isipan ng mga tao sa kabila ng pagkakaroon ng titulo bilang pinakamalakas na mage, ginamit niya ang kanyang ninakaw na kapangyarihan para magsagawa ng isa pang sakripisyong spell sa espasyo at tinarget si Wolberg at wala na siyang paraan para makatakas,
kaunti na lang ang natitirang kapangyarihang mahika niya kaya hindi niya ito maiiwasan. Gayunpaman sa huling sandali, nailigtas siya ni Mash na hinihila siya palayo at di niya napagtanto na kayang gumalaw ni Mash ng ganun kabilis, pero literal na lumilipad si Mash sa pamamagitan ng pagsipa ng kanyang mga paa ng mabilis, kaya mas mabuting huwag nang magulat sa kanyang mga ginagawa. Nakita ni Mash na malaki ang diskriminasyon sa isang mundo kung saan ang lahat ay tungkol sa mahika. Ang pinakamagaling na gumagamit ng mahika ay isang nakakakilabot na tao, pero ito ang nagbibigay sa kanya ng mas maraming dahilan para talunin ito gamit ang kanyang mga muscle. Nahanap ni Zero ang kamangmangan ni Mash na nakakaaliw, ngunit sa ngayon ay kailangan niyang umatras ng estratehiya dahil matatagalan bago ma-adjust ng kanyang katawan sa lahat ng kapangyarihang ninakaw niya kamakailan. Paalis na sana siya sa pamamagitan ng portal na kanyang binuksan, ngunit huminto siya sandali para magbigay ng huling insulto sa mga tao sa ibaba, binibigyan ng spell na nagdadala pababa sa stadium at nagsisimulang maglipat ng lahat ng mga mahihinang halimaw. Nagpapagulo ito kay Caldo dahil wala sanang saysay para kay Zero na subukang bawiin sila at gayunpaman, ito si Zero na pinag-uusapan natin ang taong sobrang nakatuon sa kanyang plano na nagkaroon siya ng ilang anak at malamang nagbayad ng suporta sa bawat isa sa kanila, para lang magamit sila sa paggawa ng perpektong katawan. Kailangan niyang may binabalak kung nag-abala siyang magsagawa ng spell para ilipat ang mga halimaw at habang nagsisimulang mag-merge ang mga piraso ng mga inilipat na halimaw, nabuo ang isang higanteng halimaw at hinamon ni Zero si Mash na gawin ang isang bagay tungkol dito kung sa tingin niya ay kaya ng kanyang mga muscle na wasakin ang anumang bagay. Nag-aalala si Wahlberg dahil sapat ang kapangyarihan ng isang halimaw na iyon para wasakin ang buong lungsod, nauubos na ang kapangyarihang mahika niya kaya hindi na niya kayang panatilihin ang sarili sa hangin at nahulog si Wahlberg mula sa langit ngunit bago siya tumama sa lupa, siya'y sinalo sa isang mahiwagang bola ni Rio na dumating sa tamang oras. Napansin ni Rio ang mga sugat na tinamo ni Wahlberg kaya gusto niyang dalhin ito sa ospital sa lalong madaling panahon, samantala ay bumabalik si Mash sa stadium sa pamamagitan ng pagtakbo sa kagubatan sa breakneck na bilis. Sa stadium ay natanggal na ang time magic na nagyayelo sa lahat, ngunit hindi ito mabuting balita dahil magsisimulang magpanik ang mga tao dahil sa halimaw na nagbabadya sa kanila. Itinapon ng halimaw ang ilang mga rubble sa ere at malapit na itong dumagan sa mga taong nakaupo sa stands ngunit bago pa man ito mangyari, pinigilan ito ni Lance gamit ang kanyang gravity magic na hudyat sa pagkasira ng mga bato ni Margaret. Kahit na nalutas ang problemang iyon, kailangan pa rin nilang harapin ang halimaw na lumalapit sa kanila habang tumatakbo ang lahat ay sinubukan ni Dot na gamitin ang kanyang explosion magic para maibagsak ang halimaw. Ngunit ito'y bigo dahil parang may anti-magic barrier sa paligid ng halimaw. Ito rin ang proteksyon nito mula sa mga atake ni Order, kaya hanggang hindi nila natatagpuan ang taong naglalagay ng mga barrier, hindi sila makakapinsala dito at nagsimula na si Order na hanapin ang caster subalit tiyak na nagtatago ito. Dahil hindi makaalis ang mga karaniwang tao sa arena dahil sa mga barrier sa paligid ng mga exit, nagpa siya sina Lance at Margaret na gampanan ang pagtatanggol laban sa anumang atake mula rito at kahit masigasig ang paghahanap ng iba, hindi pa rin nila natatagpuan ang caster ng barrier. Halos nasa kanila na ang halimaw, kaya mukhang mapanganib ang sitwasyon dahil walang makakatakas sa landas nito at gayunpaman ay bago pa man makapatay ang halimaw, bigla na lang nahinto ang kamao nito. Hindi agad malinaw kung bakit, kaya may haka-haka na baka isang uri ng mahika ang nasa likod nito, ngunit hindi ito maaaring mahika dahil sa barrier na nagbabaliwala ng lahat ng uri ng mahika kaya't malamang na si Mash ang nasa likod nito, na pinipigilan ito sa pamamagitan ng paghawak sa kadena sa dibdib nito. Nakita nilang lahat mula sa labas si Mash na nagtutulakan ng halimaw at kahit na siya ang kasalukuyang nagligtas sa kanila, sinisimulan siyang maliitin ng mga estudyante dahil hindi nila matanggap ang isang taong hindi makagamit ng mahika sa lipunan. Ngunit sa kabilang banda ay talagang nakakatakot ang halimaw, kaya mahalaga pa ba kung hindi siya makagamit ng mahika at sa wakas, napagtanto nila na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kakayahang gumamit ng mahika. Dahil lumalaban si Mash para sa kanila, binigyan nila siya ng suporta at matapos ang ilang pakikibaka sa halimaw, nagawa ni Mash na ihagis ito sa pamamagitan ng kadena at paliparin ito palayo mula sa stadium, kung saan sa hindi malamang dahilan ay sumabog ang halimaw. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Finn kay Mash para tanungin kung ayos lang siya at ganun din si Lemon,
ngunit naghihintay siya para sa isang selebrasyon na halik at maghihintay siya ng mahabang panahon dahil abala si Mash sa pagkain ng isang cream puff. Marahil ay may pagkakataon siya kung ilalagay niya ang cream puff sa kanyang mga labi, at sa kabilang banda ay nagising na si Wahlberg mula sa pinsalang natamo niya, kahit mukha pa rin siyang nahihirapan at iniulat sa kanya ni Rio na nagtagumpay si Mash na iligtas ang mga estudyante. Kaya't nakahinga si Wahlberg ng maluwag at umaasa na magiging maayos ang lahat kung nandyan si Mash para manguna sa daan. Sa labas ng Eastern Academy, malinaw na makikita ang usok na nagmumula sa kaguluhan na naganap sa loob, ngunit ang kaguluhan ay hindi lamang sa loob at makikita rin ito sa labas habang isang pagsabog ang naganap. Ang sanhi ng pagsabog na ito ay walang iba kundi si Dot, na tila umatake sa isang kaaway at pinuri ni Caldo ang kanyang aksyon dahil ngayon, ang natitira ay maaari nang gawin ng iba at pagkatapos ang kaaway ay inatake ng buhangin. Kahit humingi siya ng tulong, hindi binawasan ng buhangin ang kalupitan nito kahit kaunti at tila natutunan ni Orter ang kanyang mga aralin ng maayos, nabalitaan din ni Orter kung paano nagpasya si Caldo na panigan si Mash. Hindi niya nagustuhan ang pagiging madaling maimpluwensyahan nito dahil lamang sa kaunting pagpapakita ng lakas, kaya ngayon ay itinuturing niya itong nalugmok at hindi niya matanggap ang sino man na nalugmok, ngunit sinabi rin ni Caldo na hindi rin niya lubusang tinatanggap ito. Gayunpaman ay kinikilala niya na legit ang lakas nito at kung wala man lang iba, at iniisip niya na maaaring dumating ang panahon na kahit si Orter ay kailangang tanggapin ito at ilang araw ang lumipas, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pag-atake ni Innocent Zero sa East Magic Academy. Para mapigilan ang kaguluhan, ang opisyal na kwento ay pinalayas siya ng Divine Visionaries, ngunit marami ang nagduda dito at kasunod ng insidenteng ito ay tumugon ang Bureau of Magic sa pamamagitan ng pagpapalakas ng seguridad at regulasyon ng impormasyon. Si Mash ang sentro ng insidenteng ito at ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay nabibigatan ng kaalamang ito at nagpunta sa beach. Pagpunta sa beach sa tag-init ay kailangan para sa anumang anime. Hindi pa nakakakita ng beach si Mash. Hindi pa rin nakakapunta si Finn sa beach kasama ang mga kaibigan at ganon din sina Lance at Dot kaya't para sa kanilang unang beses, gusto lang nilang magkaroon ng maraming kasiyahan. Pinagmamasdan lang sila ni Lemon sa ngayon, napapansin kung paano silang lahat ay may kanya-kanyang nakakatuwang katangian, ngunit ang tanong ay nananatili na dapat ba silang lahat ay narito at isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari at sa tingin ni Dot, ito na ang eksaktong oras para maglaro ng Watermelon Smash at pagkatapos ay ipinakita niya ang isang Slaughtermelons. Agad na naintindihan ni Mash na kailangan niyang mapukpak ito, pero bago pa man niya magawa ay tumalon ito sa mukha niya at medyo delikado ang Slaughtermelons na ito at kung sino man ang magpakita ng kahinaan, sisipsipin nito ang kanilang dugo at sa pinakamasamang senaryo ay maaari pa silang mamatay. Para kay Finn ay talagang nakakatakot. Nakakakilabot at nakakagulat ito at hindi niya maintindihan kung bakit may dala si Dot na ganitong bagay, pero sabi lang ni Dot ang buhay ay isang patuloy na pakikibaka, patayin mo o ikaw ang mapapatay. Nagkaproblema pa rin si Mash sa melons pero sa wakas, nagawa niya itong pukpukan at ngayon ay pwede na nila itong kainin na bagaman baka mahihirapan si Finn sa pagkain nito. Pagkatapos ay nagsimula ng maglaro sa tubig si Dot at Mash habang iniisip ni Finn kung paano niya hindi pa rin maisip na anak ni Innocent Zero si Mash, isinasaalang-alang ang lahat ng pangyayari. Iniisip ni Lance na baka sa kanya ipasa ang sisi sa anumang paraan, pero sabi ni Lemon ay wala namang ginawang mali si Mash at sumasang-ayon ako sa kanya, pero tila kabaligtaran ang takbo ng mga pangyayari sa kapayapaang inaasam ni Mash. Biglang may boses na nagsabi na para kay Mash, ang pinakamalaking pagsubok pa ay malapit nang mangyari at paglingon nila, nagulat silang makita ang headmaster na naroon din na nagre-relax sa beach at umiinom ng masarap na coconut water, kahit na siya ay may injury pero sa tag-init na ito ang pinakamagandang paraan ng pagpapagaling. Tag-init lang naman dumarating minsan sa isang taon at pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag kung paano hindi kailanman makakaranas ng kapayapaan si Mash maliban kung talunin nila si Innocent Zero. Bukod sa kanyang time magic na pinakamakapangyarihan sa lahat ng personal na magics ay hawak na rin niya ngayon ang special magic ni Wahlberg na pinalakas pa niya sa pamamagitan ng forbidden magic. Masasabi mong si Innocent Zero ay ang pinakamahusay na magic user sa kasaysayan ng Magic Realm at di lang iyon, ang 5 magkakapatid na sumusuporta sa kanya ay pawang nasa top tier ng magic users sa mundong ito at bawat isa ay tumatapat at kung hindi man higit pa sa kapangyarihan ni Wahlberg.
5 tao na ganon kalakas ang nasa kalaban na panig at sa ganitong kalagayan, siguradong magwakas ang mundo at walang inaasahang magkakaroon ng ganitong kapangyarihan si Innocent Zero, sa kanilang kasalukuyang kalagayan ay halos wala silang pag-asang manalo. Ngunit naniniwala si Wahlberg na ang kawalan ng katiyakan na kayang ma-overcome ito ni Mash, sa pamamagitan ng pisikal na pagsasanay ay nakamit niya ang biglaang kapangyarihan, tibay at mental na katatagan at nakakagulat na lakas. Ang nakakagulat na lakas na ito ang tiyak na susi para mapagtagumpayan ang pinakamatibay na mahika, ngunit sabi ni Lemon kahit gaano pa kahusay si Mash, hindi siya basta-basta makakalaban sa pinakamalakas na gumagamit ng mahika sa mundo. Talagang nag-aalala siya, ngunit sinabi lang ni Mash na i-relax lang niya ang kanyang sarili dahil tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, manalo man siya o matalo ay isa lang iyon sa dalawang posibilidad, isang 50% na tsansa at hindi kailanman natatalo ang mga muscle kaya't ang tsansa ng pagkapanalo ay 100%. Ito ay tiyak na isang hindi matalino na linya ng pag-iisip, ngunit maaari ring sabihin na ito mismo ang nagustuhan natin sa kanila at higit sa lahat, ang kanyang diwa ay laging optimistiko at hindi kailanman iniwanan ang mahina at sa ganoong puso nananahan ang tunay na lakas. Umaasa si Wahlberg na magagawang realidad ni Mash ang mundong hindi niya kayang likhain. Umaasa siya sa ating minamahal na si Mash na gusto rin ni Mash na siya ang bahala sa lahat, tatalunan niya ang lahat ng kaaway at siguradong makakapagtapos siya sa eskwelahan kasama ang lahat. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanyang mga kaibigan nang marinig nila ito, maging si Lance at Finn o Lemon subalit papalapit na ang dulo ng semester exams, na maaaring magdulot ng problema para kay Mash at isang bagsak na exam at siya'y agad na mapapaalis. Ngayon ay talagang natatakot si Mash at binigyan niya ng pag-asa ang lahat, ngunit sino ang magbibigay ng pag-asa sa kanya ngayon at upang ipakita ang suporta para kay Mash at para magkaroon din siya ng pag-asa ay pinag-uusapan din ng kanyang ama at ng pulis sa kanilang tahanan kung paano mayroong mga dulo ng semester exams bago ang huling exam para sa Divine Visionary Elect, na maaaring magdulot ng problema para kay Mash. Mabait ang puso ni Mash, kaya ayon sa kanyang ama na magiging maayos siya. Ngunit ano ang kinalaman ng kabaitan sa mga exam at pagkatapos, makikita natin na binibigyan si Mash ni Lemon ng mock exam para malaman kung saan siya nakatayo ngayon. Magical Linguistics na mayroong 30 puntos, Magic History na mayroong 10 puntos at Potions ay mayroong 3 puntos, Magical Mathematics, 10 puntos at tulad ng inaasahan ay hindi makakatulong ang kanyang muscle at kabaitan sa ganitong uri ng exam. Nakakalusot siya sa mga hands-on exams kaya ang kanyang mga written exams ay nakakakilabot, hindi niya talaga gusto ang pag-aaral at hindi ito nakakabuti sa kanyang kalusugan na pangkaisipan. Sa totoo lang ay marami ang makaka-relate dito at ngayon, gusto na lang niyang umuwi subalit sinabi ni Dot na huwag mag-alala dahil susuportahan siya nilang lahat. Kaso magaling ba talaga sa akademiko si Dot at ayon sa kanya ay oo dahil para sa kanya ang pag-aaral ay ang pinakamalinaw na anyo ng pagsisikap na gawin upang makamit ang isang layunin. Araw-araw siyang nag-aaral kahit kaunti at iniisip na ito'y pagsasanay sa paglalaan ng pagsisikap, at wala namang mawawala sa pagkakaroon ng akademikong background at ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi paglaki niya. Ang pagdinig nito ay nagdagdag ng isa pang bigat sa mental na strain ni Mash. Sa paanong paraan ay nasaktan siya nito at sinabi ni Dot sa kanya na huwag mag-alala, habang nag-aalok si Dot na turuan siya sa kung ano ang kailangan niyang matutunan muna at nagpa siya si Lance na magsimula sa mga batayan para sa Magical Mathematics. Lalaktawan nila ang praktikal na aplikasyon at diretsyo na sa mga puntos na lalabas sa test, ang mahalaga ay ang pagmemorya ng mga formula at kung paano mo i-adapt ang mga ito, kapag nagawa na ito ni Mash sana ay makapasa siya. Pagdating sa Magical Linguistics, sabi ni Dot na madali lang ito kung matutunan ni Mash ang mga teknik para maging tuso at ang talagang kailangan ni Mash na ma-master ay itong formula, lahat ng pag-aaral na ito ay nagdulot lang kay Mash na mapuno ang kanyang ulo. Sana ay malalampasan niya ang napakahirap na panahong ito nang hindi nasasaktan, kahit na ang nakikita natin sa ngayon ay hindi masyadong maganda at hindi maisip ni Mash na kaya niya ito, pero kung hindi niya ito magagawa siya ay mapapaalis. Ang mga ganitong kasamaan at mga brutal na bagay, ay kailangan niyang tiisin dito at kung sana matutunan lang niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpukpok sa mga libro gamit ang kanyang mga muscle. Pagkatapos ay nakita natin si Mash na sa wakas ay nakapagpakalma at nakapag-focus sa pag-aaral,
Pero ano ang dahilan ng kanyang kahangahangang pag-unlad at ito ay dahil sa pagsisikap ng kanyang mga kaibigan na patuloy na nagbabantay sa kanya. Kung magpapatuloy ito, baka may pag-asa pa pagkatapos ng lahat ngunit kung kailan akala natin may pag-asa na, bigla lang tumalon si Mash sa bintana at tumakas at gusto ng kanyang mga kaibigan na habulin siya, ngunit sinabi ni Lance na huwag na itong abalahin. Anuman ang kahinatnan kung tumakas siya sa mahihirap na sitwasyon ay ganoon lang talaga siya at wala siyang interes na turuan ang isang taong ayaw matuto. Gayunpaman nagpasya pa rin si Finn na hanapin si Mash at hinanap niya si Mash sa lahat ng lugar na maisip niya, ngunit kahit saan siya maghanap ay hindi niya makita ang kanyang kaibigan hanggang sa bigla na lang niya itong natagpuan na nakabaon sa lupa na ang ulo lang ang nakalabas. Gusto niyang bumalik na lang sa lupa sa ganitong paraan at paumanhin, pero ang pag-aaral ay ang isang bagay na talagang hindi niya kayang hawakan at sa kabila nito ay iniisip pa rin ni Finn na hindi ito ang Mash na kilala niya, ang Mash na alam niya ay hindi nagdadalawang isip sa pagharap kahit sa pinaka-imposibleng kalaban at gusto niyang magtapos silang magkasama. Hindi na niya gustong gawin iyon habang bumabangon siya mula sa lupa at tumayo muli. Pagkatapos ay makikita natin ang ilang mga moles na na-attach kay Mash at pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Mash sa iba pa sa pagtakas at humiling sa kanila na turuan siya ulit. Kaya't hinarap ni Mash ang pag-aaral kung saan siya hindi masyadong magaling at sa araw ng exam, kahit na halos umiyak na lang siya habang sumusulat ng exam sa paanong paraan ay nagawa niya ito at pagkatapos ng exam, medyo nag-aalala si Mash tungkol sa resulta, ngunit talagang umaasa ang kanyang mga kaibigan na malalampasan niya ito. Ang tanging iniisip na lang ni Mash ngayon ay ang makapagtapos kasama ang lahat habang inaanunsyo ang kanyang mga resulta. Sinabi ng guro na palaging may rebeldeng saloobin si Mash patungkol sa mga klase sa akademyang ito. Bukod dito ay kadalasan ay kakilakilabot ang kanyang mga grado, ngunit kahit gusto niyang sabihin na malapit na siyang mapatalsik, sa ngayon ay hindi niya ito masasabi dahil tila nagpapakita siya ng pagsisikap paminsan-minsan. Kahit hindi kahanga-hanga ang kanyang mga marka, nakakaraos pa rin siya ng bahagya at nakapasa at nagulat man si Mash at ang kanyang mga kaibigan, wala silang pakialam basta't nakaraos ang ating minamahal na si Mash. Sinabi pa nga ni Mash na napakadali lang nito, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag maging mayabang, lalo na pagkatapos ng pagsisikap na ginawa nila para siya ay makapasa. Pagkatapos ay dumating din ang Bamboo Guy at sinabi na may nangyaring kakaiba. Nasa pahayagan na ang prestihiyosong Eastern Academy ay may kandidato para sa Divine Visionary na walang magic, nagmamadali ang mga sibilyan na nabasa ang pahayagan patungo sa campus. Gusto nilang ipasuko si Mash sa kanila at galit na galit sila dahil mayroong isang walang magic doon at gusto nilang ipagbawal si Mash sa magic school agad-agad. Ano ba naman yung mga taong yon? Walang ideya na si Mash pa nga ang nagligtas sa lahat ng mga estudyanteng ito. Ngayon ay iniisip nila na nagtatago lang si Mash at gusto nilang lumabas siya at ayon sa kanila, hindi nararapat na ang isang walang magic ay mag-aral sa pinakatuktok na akademya ng Magic Realm at sa tingin nila, pinapayagan ng eskwelahang ito na mayroong blight blood sa plataporma ng banal na festival ng Diyos, na isang akto ng blasphemy laban sa Diyos. Sinubukan ni Lemon na ipaintindi sa kanila na hindi ibig sabihin na kung hindi siya makagamit ng mahika ay may epekto ito sa kanilang lahat. Hinihikayat niya silang pag-isipan kung paano nakasalalay ang halaga ng isang tao sa kanyang kakayahang magmahika. Ngunit ayaw na ng mga tao sa labas na makinig pa sa mga salita mula sa isang itinuturing nilang kaluluwa ng walang magic na kanilang hinahanap, nakakainis sila para sa mga karakter na walang pangalan. Pagkatapos ay lumabas si Dot na nagpapanggap bilang ahente ni Mash, binasa niya ang isang handang pahayag mula kay Mash para sa lahat ng nakakagamit ng mahika, isang karangalan para sa isang katulad niyang walang karanasan na mapili bilang kandidato. Maaaring lumabas siyang mapangahas, ngunit hayaan niyang sabihin ang isang bagay at marahil ang tunay na si Mash ay hindi magiging ganoon kaagresibo at marahil ay mas pag-uusapan niya ang tungkol sa pagtalo sa kanila gamit ang kanyang mga muscle. Gayunpaman ay tiyak na ginawa ng pahayag na ito na mas komplikado pa ang sitwasyon para sa mga taong nakatayo sa labas. Ang mga kaibigan ni Mash na sinusubukang ipagtanggol siya na isang taong walang mahika, ay itinuturing na rin ngayong mga kriminal. Pagkatapos ay may nagtapon pa ng bato sa magandang mukha ni Lemon, gusto ni Mash na gamitin ang kanyang mga muscle ngunit pinigilan siya ni Lance dahil lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon kung siya'y makikisali. Sinabi niya lang kay Mash na tiisin muna ito at handa si Lemon na tanggapin ang parusa kasama siya,
Gaano man karami ang mga bato o insulto ang ibabato sa kanila ay patuloy na susuportahan ni Lemon si Mash, lalo na't si Mash ang sumuporta sa kanya noong kailangan niya ng proteksyon. Hindi maaaring masama ang isang taong ganoon kabait subalit ang mga hangal na tao sa labas ay tumawa lang sa kanyang sinserong mga salita. Ang taong ito ay nais mahuli ang walang mahika na kandidato ng Divine Visionary para lang agad siyang sumikat. Kaya't idineklara niya na si Lemon din ay makasalanan na sumisira sa kaayusan ng kanilang mundo at ayaw niyang pagpakitaan siya ng awa. Pagkatapos ay lalo pang nagalit ang mga taong ngunit sa pagkakataong ito, si Mash na ang lumapit at sinalo ang lahat ng batong binabato sa kanya tulad ng isang tunay na kampyon. Pagkatapos ay parang isang sobrang astig na tao, ibinabalang niya ang lahat ng mga bato at akala ng gustong sumikat na lalaki na madali lang mahuli ang isang taong walang mahika gamit ang kanyang mahika. Ngunit ang isang hola na may kapal na 15 cm na kayang magkulong ng higanteng mga halimaw ay hindi kayang magpatigil kay Mash. Ngayon ito na ang pinag-alala ng lalaki na baka sumikat siya dahil binugbog siya ng isang walang mahika, magiging masaya yun panoorin at pagkalabas sa hola ay binuhat at inihagis ni Mash ang hola sa tao na gumamit nito laban sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Mash na siya ang magiging pinakamahusay sa Magic Realm at patutunayan niya sa lahat na okay lang kahit hindi makagamit ng mahika. Dumating si Wahlberg mismo at humingi ng paumanhin sa pagkalito na dulot ng kanyang pasya para sa kanilang lahat. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang kapalaran ni Mash ay malalaman pagkatapos ng pagsusulit para sa kandidato ng Divine Visionary. Ito ay napagdesisyonan ng Bureau of Magic at samantala ay hinihingi nila ang pasensya ng mga tao ng kaunti pang panahon. Gayunpaman sinabi ni Wahlberg kay Mash na mayroon siyang mga kahanga-hangang kaibigan na labis na sumusuporta sa kanya at ipinagmamalaki niya silang lahat. Simula nang pumasok sa eskwelahang ito, marami nang natanggap si Mash na mga bagay na mahalaga sa kanya. Kaya't siguraduhin niyang magiging Divine Visionary siya at ayon kay Wahlberg, kung hindi magiging Divine Visionary si Mash ay ituturing na kriminal ng Magic Realm kahit ang mga nagdepensa sa kanya. Ang pagpasa sa exam ang tanging daan pagsulong para kay Mash at sa kanyang mga taga-suporta tulad natin. Ang exam ng kandidato ay papunta na sa huling yugto, sa puso niya na nais niyang maging Divine Visionary anuman ang mangyari at anuman ang humadlang sa kanyang daan, ibabagsak ito ni Mash gamit ang kanyang mga muscle.